Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang best tips dito or pinakamagandang paraan. Ayan, para matukoy natin at ma-report yung mga crypto scams. Kasi ayan, lalong-lalo na po ngayon na paparating na po kasi ang bull market kaya talamak po ang mga scammers dyan or pag-i-scam ng mga scammers. Kaya ayan, ang dami pong mga nabibiktima. Halos hindi na natatapos-tapos yung mga sunod-sunod na mga nabibiktima ng mga scammers. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, introduction. Sabi po rito ay the burgeoning world of cryptocurrencies opens up a plethora of opportunities for investors and enthusiasts alike. Ayan, totoo po yan. Ang mundo ng cryptocurrencies ay isa po itong nagbukas po ito ng bagong mga opportunities para sa mga gustong mag-invest. Yan, sa pamamagitan lamang ng digital assets. Kaya yan, however, as with any financial domain, the crypto space is not immune to scams and fraudulent activities. It's pivotal to arm oneself with the necessary knowledge on how to spot and report crypto scams, ensuring a secure crypto journey. Kaya yan, sabi po rito ay maski ito ay nasa mundo ng crypto space, ayan, or ito ay nasa digital asset, ay hindi pa rin daw po ito immune or hindi ito ligtas para sa mga scammers o mga fraudulence o panloloko na mga aktibidad. Kaya ayan, sa madaling salita ay pwede pa rin po tayong maloko rito. Kaya ayan, kailangan po nating malaman para maprotektahan yung ating mga digital assets na ito or cryptocurrencies, ay kailangan po tayong matuto, magkaroon ng sapat na nalalaman kung paano protektahan ang ating mga digital assets na ito. Kaya yan po ang ating pag-uusapan dito. Yan, sa laman ng information na ito mula kay The Crypto Basic. Crypto scams, what to look for. Ayan, ano nga ba ang pwede nating makita or ano yung ating hahanapin sa isang crypto scam. Yan, identifying scams in the crypto realm can be a tad challenging due to the technical nature and the anonymity feature it holds. However, being cognizant of the following red flags can significantly mitigate the risk. Yan, ito yung mga hahanapin natin para matukoy natin na ito ay isang crypto scam. Yan, too good to be true offers. Totoo po yan. Kung meron po tayong isang nakitang crypto scam or crypto offer na talagang napakaganda talaga, na parang hindi ka makapaniwala na ito yung kanilang ibibigay na lamang ng napakadali. Ayan, libre, or yung katulad na lamang kung dodoblehin nila yung crypto asset mo, ayan, yung cryptocurrency mo na hino-hold mo, ayan. Diyan ka na magduda na ito ay maari or posibleng isang scam lamang. Yan, offers that promise guaranteed return or get rich quick schemes are classic hallmark of scams. Kaya yan, ito po talaga yung parang pinaka foundation na ginagamit nila, yung get rich quick scheme, yung mabilis kang yayaman or mabilis kang kikita. Kapag nakita mo na ganito yung kanilang offer na madaling yung parang napakadaling kumita ng pera, ay scam na po yan. Crypto investments carry risk, and any assurance of guaranteed profits should be viewed with skepticism. Kaya yan, kailangan po nating magduda yan kung may assurance daw ng guaranteed profit yan sa isang offered na crypto investment. Yan, lack of transparency. Legitimate crypto projects are transparent about their goals, progress, and people behind them. Yan, totoo po yan. Kung yung karamihan po ng mga legit na mga crypto projects ay transparent po sila. Ipagbibigay po nila sa lahat yung kanilang mga goals, layunin, yung kanilang progress, developments, at maging yung mga tao sa likuran ng projects na ito
ay hindi po anonymous, kundi kilala po yung totoong pagkatao nila o yung mga identity po nila. Kaya yan po yung sinasabi nilang transparency. Kaya kung kulang na kulang ang kanilang mga transparency, ayan, talagang parang wala kang nakikita na kung ano talaga yung patutunguhan ng isang project na ito, ay ayan, mukhang scam na yan. Yan ay pwedeng mauwi sa tinatawag nilang rug pull. On the flip side, scam projects often have opaque operations and might lack clear information on their website. Kaya ayan, kung pag binisita mo raw yung kanilang website ay walang gaanong information or walang malinaw na information na nilalaman nito. Unverified smart contracts. Smart contracts are the backbone of many crypto projects. However, unverified or unaudited smart contracts can have hidden code that may be used maliciously. Ayan, marami na rin pong nagkaroon ng problema rito. Maraming mga na-hack. Ayan, or talagang sinadya. Either na-hack or sinadya yung kanilang smart contract. Ayan, may mga nagsilabasan ng mga crypto projects noon. Tapos yung iba ay hindi po kasi dumaan, unverified at saka unaudited, kaya madaling pinasok ng mga hackers. Pero yung iba naman po rito ay talagang sinadya talaga. Naglabas sila ng smart contract na meron palang malicious code na yung may-ari nito or yung mga developers na gumawa dito sa smart contract nito ay meron pala silang kakayahan na yan, galawin yung mga funds ng kanilang mga investors. Kaya yan, suriin din po natin yung kanilang mga smart contracts at kilalanin natin kung ito ba ay mga verified at saka audited. Ayan, pero kung pag unverified yan at saka unaudited pa na smart contract ay iwas-iwasan po natin yan. High pressure sales tactics. Scammers often employ high pressure sales tactics to lure victims into parting with their money. They might rush you to make investment decisions, stressing that the opportunity is limited. Kaya ayan, isa na rin po itong taktika ng mga scammers. Yung pipilitin ka or mamadaliin ka. Kaya magbibigay po sila ng mga siguro mga ads, mga sales, mga offers na ayan, bilisan mo, pumasok ka na rito, mag-invest ka na rito. Kung hindi ay mahuhuli ka, masasayang yung posible mong kitain na napalaki. Kaya ayan, sayang yung opportunity. Kaya ganyan po yung mga taktika nila. Siyempre, dahil sa nagmamadali ka naman, ikaw ay nape-pressure, pero yung naaakit ka naman sa pwede mong kitain ay yan, hindi ka gaanong makapag-isip at nag-decide ka na kaagad na ibigay mo yung pera mo sa kanila at ayan, na-scam ka na pala. Kaya ayan, high pressure sales tactic. Fake social media profiles and websites. Getting fake profiles on social media and counterfeit websites that mimic reputable crypto entities is a common tactic employed by scammers to trick individuals. Ayan, totoo po yan. Peke ng mga social media profiles and websites. Talamak po yan sa mga Shiba Inu communities. Ginagaya po nila yung mga Twitter accounts ng mga team developers at nagpapanggap po sila na sila ang mga team developers. At maging yung mga websites, ginagayan rin nila yung mga official websites ng mga cryptocurrencies. Maging dito po sa Pinoy Crypto Trader. Yeah, dito sa aking YouTube channel na ito ay meron na rin pong gumawa ng isang peking social media profile. Yan, gumawa po siya ng isang group chat. Yan, group chat. At nagpanggap po na yung taong ito, scammer na ito na gumawa ng group chat, ay nagpanggap na siya si Pinoy Crypto Trader. Kaya kung saan ay ako. Pero lagi ko namang sinasabi sa lahat dito sa aking YouTube channel na ito na wala pong group chat ang Pinoy Crypto Trader. Mula pa yan, nung umpisa pa yan. Pero meron kasing mga bago na pasok at hindi po sila dumaan dito. Hindi po nila nakilala ang Pinoy Crypto Trader dito sa YouTube. Kung saan ay dito po talaga siya nag-umpisa. Nakilala po siya dahil sa group chat na ginawa ng scammer. Yan, prinomote po niya yung mga videos ko doon sa kanyang group chat. Kaya doon po nakilala, doon po yung una nila nakilala ang Pinoy Crypto Trader. Yan, pero yung ginawa lang naman po ng scammer ay parang kina-copy paste niya lang naman, tapos pinopost niya yung mga videos ko sa ginawa niyang peking group chat. Kaya ayan, ang daming nagsasabi na scammer ang Pinoy Crypto Trader. Pero hindi po yan totoo.
Kasi sa umpisa pa lamang ay wala talagang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya yan, mag-ingat sa mga peke na social media profiles at saka website. Unusual transaction request. Be wary of requests to send large amount of cryptocurrency to unknown addresses, especially if the request comes from via social media or email from unverified sources. Kaya yan, wag daw po tayong magsisend ng malalaking amount ng cryptocurrency sa mga hindi natin kilalang mga addresses or kung hindi natin alam na mga addresses na ito. Lalong-lalo na kung paggaling ang mga addresses na ito sa mga social media or mga email. Yan, email na galing sa mga unverified sources. Kaya yan. Common scam types. Ito naman yung mga karaniwan na uri ng pag-i-scam ng mga scammers. Una ay yung tinatawag po nilang Ponzi schemes. Napakatagal na po ito. Yan, wala pang cryptocurrency ay taktika na ito ng mga scammers, ang Ponzi schemes na ito. Ponzi schemes consist of investment scams where returns are paid to earlier investors from the funds of new investors rather than from profit earned. Kaya yan, yung Ponzi scheme na po ito ay ginamit na rin po ito sa mga pyramiding. Yan, noon. Wala pang cryptocurrencies, pyramiding. Yung mga nagbe-benefit lamang po rito ay yung mga early investor. Pero yung mga bagong pasok na investor ay sila po yung nalulugi. Kasi yung pinangbabayad po sa mga earlier investor, mga dito, ay galing na rin po yan sa mga bagong pasok na investor. Kaya ang kawawa po rito ay yung mga bagong investors. Yan, fake ICOs. Yan, initial coin offering. Scammer create fake ICOs with professional looking website and false white papers to trick investors into buying non-existent tokens. Yan. Peke na ICOs or initial coin offerings. Kaya sa mga mahilig po dyan na bumili ng mga bagong crypto, bagong labas na token, ay ayan, mag-ingat po kayo rito sa mga peke na ICOs. Yan, kasi magagaling na rin yung mga scammer na ito. Gagawa sila ng professional na dating ng kanilang website at saka peke na mga white paper para lokohin lamang yung mga investors dito. Kaya yan. Tapos magbebenta pala sila ng non-existent na token. Kaya yan, ito po yung risk naman sa mga mahilig sa mga bumili ng mga bagong tokens. Kasi yung mga bagong tokens kasi ay mas malaki po talagang opportunities nito ng mga ito na magbigay ng kita. Kasi sa umpisa, pag nakabili ka po sa kanilang initial coin offering at kung pag nalista yan sa mga exchanges ay talagang sasabog yan. Kaya dyan po sila kumikita yung mga bumibili ng mga bago, yung mga nasa initial coin offering. Pero kailangan din po natin mag-ingat dahil marami ring mga peke. Rug pulls. Yan, ito na rin yung pinakakaraniwan na scam na nangyayari sa karamihan, na nararanasan ng karamihan, yung rug pull. Rug pulls comprise developers abandoning a project and running off with investor funds after a token sale. Kaya yan po ang nangyayari, yung iiwanan na ng mga developers yung isang project at tuluyan na po itong babagsak at hindi na talaga makakabawi. Kaya patay na. Yung pagkakaintindi ng iba, hindi naman po ibig sabihin na kung pag bumagsak ang isang cryptocurrency, katulad ni Shiba Inu, bumagsak yan. Tapos sinasabi ng iba na rug pull. Ayan, iba po kasi ang kung pag sinabi nating rug pull. Hindi pa yan rug pull kasi hindi po yan iniiwan ng mga developers. Tinututukan pa rin nila yan at inaayos nila. Talagang ginagawa nila ang lahat para muling ito ay makabangon or umangat, katulad ni Lunsi. Ayan, bumagsak po talaga si Lunsi, nag-collapse. Pero yung kanilang mga developers at saka yung kanilang mga community ay hindi po talaga nila iniiwanan si Lunsi. Talagang tinututukan nila at dine-develop nila yung kanilang platform. Gumagawa sila ng mga project. Ayan, nagkakaroon sila ng promotion or partnership para magkaroon ng adoption. Kaya yan, hindi natin masasabi na rug pull kung nag-collapse or bumagsak ng malaki ang isang cryptocurrency. Yan, nag-collapse lamang yan. Pero may pag-asa pa rin yan na makabangon at makabalik at lumago. Yan, yung rug pull lamang po talaga ay kung pag iniwan na talaga ng mga developers ito. At maging yung community niya na rin ay nagsialisan na rin at talagang iilan na lamang siguro or wala nang natira sa community nito. Kaya yan na po ang rug pull. Yan, tumakas na yung mga developers ay ito po yung mga scammers na nagpapanggap ng mga developers. Tumakas na sila, tumakbo na sila at wala na sila. Hindi na sila babalik.
Ayan, kasi tinakbo na nila yung funds ng kanilang mga investors pagkatapos lang token sale. Kaya ayan, mag-ingat po tayo sa rug pull. Halos magkadikit na rin po ito sa fake ICOs. Ayan, pero yung rug pull ay medyo parang kukunin muna nila yung tiwala ng kanilang community. Ayan, siguro sa umpisa ay maganda yung kanilang umpisa. Pero habang kung pag nakakita sila ng magandang pagkakataon na siguro ay magandang sigulong mag-exit, ayan, dyan na sila magrarug pull. Pump and dump schemes. The price of a cryptocurrency is artificially inflated pump, and once the price has risen, the scam artists sell off their holdings dump, causing the price to plummet and investors to lose money. Yan yung pump and dump scheme na ito ay mas common po ito sa mga cryptos na madaling i-manipulate. Kaya yan, yung scammers po dito ay yan, bibili po siya or meron po siyang maraming mga tokens. Yan, tokens ng cryptocurrency na scam na ito, na scam. Yan. Or yan nga, kung maaring yung scammer ay siya yung mismo yung gumawa sa token na ito, kaya marami siyang mga token. Ngayon ay kapag maraming pumasok na rito na mga investor, ayan, nag-invest sila at tumaas yung market price ng isang ng token na ito. Tapos ang gagawin ng scammer ay idadump niya na yung lahat ng kanyang mga token, hawak na token. Ayan, babagsak yan. Kaya saka siya aalis. Kaya ayan, maraming investors ang magkakaroon na mag-incur ng massive losses. Kaya yan na. At kung pag umalis na siya, ayan, at yung token ay iiwanan na kasi rug pull na rin yung labas nito. Wala pa lang developers. Ayan, walang developers nito na magpapatuloy sa project na at talagang tuluyan ng mamamatay pagkatapos ng pump and dump scheme. Ayan, crypto scams, how to report. Ayan, paano ba i-report ang mga scammers? If you suspect you've encountered the scam, taking swift action can help protect others and may help provide some recourse. Kaya ayan, maganda po talaga na kung pag nakita natin na may isang scam, ay mas maganda na i-report kaagad natin ito para ma-prevent po ito. At hindi lamang po tayo yung mabiktima, kundi matulungan na rin natin yung ibang mga investors na maiwasan maiwasan nila na ma-scam. Here's how to go about it. Document everything. Yan, i-document daw po natin lahat. Keep detailed records of your interaction with the suspect scam, including emails, website URLs, and social media profiles. Its screenshot and transaction records can serve as crucial evidence. Kaya yan, kunin daw po natin lahat ng mga information tungkol sa ating pinagsususpetsahan na scam na ito. Yan, kasama na yung kanilang mga emails, URLs, at saka social media profiles. Tapos report po natin sa mga crypto exchanges. Ayan, ang sunod natin, madali lang naman pong kontakin yung kanilang mga customer supports. Bigay po natin ito para sila po yung gagawa ng hakbang. At mula sa lalong-lalo kung pag na-report po natin ito sa mga kilalang mga crypto exchanges. Yan, mabilis po nilang baka sila na po mismo ang magpapakalat dito. Yan, file a police report. Yan, i-send na rin natin ito sa mga otoridad para mahuli na yung mga scammers na ito. Kasi labag na rin po talaga sa batas pag nanakaw po yung kanilang ginagawa. Notify online platforms. Yan. Pagbigay alam po natin yung mga social medias. Yan, punta po tayo sa mga yung mga kilalang mga online platforms, mga social medias, at i-report na rin po natin yung mga profiles ng mga scammers na ito para ma-take down na rin ng mga yung mga nagmamanage sa mga platform na ito. Katulad na lamang kahit X. Yan, kung pag nakita natin na may isang X account doon na account ng scammer, ay report po natin yan para i-take down po nila, para hindi na pa makapangloko ng iba. Resort to crypto scam reporting websites. Ayan. Report natin sa mga ayan, marami pong mga websites kung saan ay pwede po tayong mag-report ng mga crypto scams. Ayan, katulad po ng Bitcoin Abuse at saka Crypto Scam TV. Ayan, puntahan lamang po natin yan at dyan po tayo mag-file ng report. Engage with the crypto community. Ayan.
kung hindi po natin alam ang ating ginagawa, or kung sakaling hindi po natin alam mag-report, ay pwede po tayong magpatulong sa crypto community. Yan, regulatory bodies, the Securities and Exchange Commission, ayan, makakatulong na rin po sila. Commodity Futures Trading, CFTC, ayan, Federal Trade Commission, ayan, makakatulong na rin po ang mga ito. At ayan, conclusion, the crypto space, despite its potential for financial growth, harbors pitfalls in the form of scams and fraudulent activities. Being vigilant, knowing what to look for, and understanding how to report crypto scams are crucial steps in fostering a safer crypto environment for all. Stay updated with the latest crypto news, crypto coins, and cryptocurrencies to arm yourself with the knowledge and needed to navigate the crypto space securely. Kaya ayan, mas maganda na rin po na talagang research muna tayo. Research, makakatulong po talaga ang pag-research. Yun po talaga ang parang pinaka sandata natin laban sa mga scammers na ito. Huwag po tayong mag-decide kaagad kung may mga nakikita po tayong mga offer dyan na hindi ka panipaniwala, na parang yan, napaka too good to be true. Ayan, mas maganda na i-research muna natin ito. Yan, at yan po yung ating magiging basihan sa ating pagdidesisyon. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.